Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Wala nga akong pera. Mahirap na si Boy Sardinas, kaya sardinas lang. Oh, ito yung bibigay ko sa'yo. Wala akong pera eh. Oh, Oh, ayan. sardinas yan, padala sa Amerika. Wala akong pera, sardinas lang eh. Ayan, oo. Yan yung sardinas na pwedeng ibili. Wala nga akong pera. Pero yung sardinas ko, pwedeng ibili yan. Yung level niya, nabibili. Baklasin mo daw, ante. Baklasin mo. Bibigay nga. O, tanggalin mo. Sardinas nga yan. Yung sardinas ko, pwedeng ibili. Pwedeng ipang gasolina. Oo. Oh. Wala na, malabo. Oh, yan na, tanggal na. Oh, yan. Natanggal yung level. Oh. Oh, yan na. Oh. Ayan na. Oh, sardinas tapos may ulam ka pa. Kwento mo na. Paano pag naging presidente yan? Yari. Oh yes, Yan ah. yari siya. Yari ako, for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan. No? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility. No, you cannot discount politics in this. No, in fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari. Oh yes, yari siya. Yari ako. For example, pag naging presidente ng Pilipinas yan. No? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility. No, you cannot discount politics in this. No, in fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari. Oh yes, yari siya. Yari ako, for example, pag naging presidente ng Pilipinas. BBM Tamba, nahuling nagsisinungaling. Sa bibig mismo nila ha, nahuli silang nagsisinungaling. Ayan na, narinig nyo ha. Abante, iyak na ngayon. Kaya nga pinupursige na lang impeachment at para mawala ang kanilang problema. Kaso, December na magbagong taon na, hindi nila na-impeach si Vice President. No? Pero mukhang lumalaban pa rin. No? Ewan ko kung totoo yung balita na January 13, tuloy na yung rally ng Iglesia ni Cristo para sa peace rally. Hindi yun na panggugulo hindi yan para aanib sa mga DDS na mga vlogger Kami mismo ang mga DDS nasasama doon. Kasi sumusuporta kami sa gusto ni Presidente Marcos na itigil yung impeachment. Di ba? Yun. Baka nitong mga tanso dito, yung sasabihin na naman, iba na naman Pagka nakakarinig, nasasama kami sa mga Iglesia ni Cristo, iba yung mga iniisip ng mga to no? Di ba? Ito naman tayo kay Coach Oli. Yan Banateros yan mga kababayan shoutout kay Coach Oli kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Banateros brother na si Coach Oli, subscribe na kayo. Ito, tingnan nyo Ito yung sinasabi namin sa inyo mga kababayan ng all out war para sa mga yung mga tawag dito, yung mga padala sa ibang bansa na mga nahuhuli nila. Kasi sa pagka nahuli yan sa Pilipinas na yan, pwedeng ipamigay yan sa mga mahihirap. Mukhang ang nandito, sabi ni Coach Oli, yun yata yung pinamimigay ni Tamba na mga bigas na naka-picture si Tamba, nakalagay, di ba? Bibigyan mong bigas, Tamba. Yan yung mga nahuli nila, my goodness. At gaano ba kayaman tong si Tamba? At para mamigay ng mga ayuda, di ba? Pera ng taong bayan yan, mga babayan. Kaya itong mga tanso na to, tuwang-tuwa na nagbibigay itong si Tamba na kung anong-anong mga ayuda. Nako, pera natin yun, kaya wag kayo. Itong mga BBM supporter na to, magising na nga kayo. Tuloy-tuloy.
Mamaya papakita ko sa inyo. So kung merong Pastor Marcoleta tandem, meron ding BBM Tamba tandem. Sinungaling. Mga budol talaga to magpinsan na ito. Pangatlo, Young Guns. Takot sa impeachment. Yan ha. Ito, tingnan natin. Nagdeklara na si House Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga smuggler, profiteer at hoarder ng pagkain na Yun, nakita nyo naman ha. nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon sa House Leader, nananatiling prioridad ng Kalma. Kalma. All-out war. Sa mga war. smuggler. Smuggler. Di ba? Lalo-lalo na sa bigas, sa mga pagkain. Naalala nyo, itong tandem nila. Ano sinabi nito? Hindi ko na lang maalala sino nagsabi ng English, sino nagsabi ng Tagalog. Pero pareha sila magpinsan sinabi yan. Ano sabi nung isa? Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Yung isa naman sabi, bilang na ang araw ninyo, sabi sa smuggler. Silang dalawa. Hindi ko lang maalala which is which. Sino yung Tagalog, English. Pero pareha sila nagsabi. Huli kayo. Huli kayo na nagsisinungaling kayo. Ngayon, ipinapangako nyo na naman. Sinasabi nyo na naman. Nung sinabi nyo bilang na araw ninyo. Bilang na araw? Buwan na nakalipas. Mag-iisang taon na nga ata. May nahuli kayo mga smugglers. May nakasuhan ba? Sige nga, ilabas ninyo mga nakasuhan. May mga nagkukwento pa nga ha. Ito, tanong ko sa inyo, totoo ba ito? May mga nagkukwento. Yung mga nahuhuli nyo, huli-huli pang TV lang. Meron nagsabi sa akin, kakilala ko ano sabi niya? Dito sa lugar namin, dito yung mga bigas-bigas na ni-raid. Hindi daw lahat nire-raid ninyo. Namimili lang kayo ng nire-raid. Di ano yun? Pinapatay nyo lang yung competition. Kung may Pastor Kibuloy Marcoleta tandem, merong budol tandem, kayo magkapatid. Wag na natin palahabain Yun na lang. Yung bilang na araw ninyo. Until now, sinasabi nyo may nahuli. Kanina lang sa balita, may nahuli kayo. Na smuggler. Ba't hindi nyo ipamigay? Gaya nung ginawa ni Marcos, ni BBM, yung presidente nyo. Pinamigay yung isda. Eto, ba't hindi nyo ipamigay? Ibebenta ninyo? Kukuhanin ninyo? Nagtatanong lang. Bakit yung bigas na 3 buwan na? Saka pinamigay? Pinagtagal muna? Ano to? Pagtatagalin nyo muna? Saan napunta yung mga nahuli nyong bigas dati? May nabalita ba? O ano yun? Ginawa nyo pang ayuda, nilagyan nyo yung pangalan? Nagtatanong lang po. Bakit ilan lang daw yung nire-raid nyo dyan? Hindi lahat nire-raid. Asa na yung sinasabi nyo bilang na araw ninyo? May kaso ba sila? Bakit tuloy-tuloy ang smuggling? Dapat sa port pa lang yan, nahaharang na Bakit sa warehouse nyo nahuhuli? Ibig sabihin, nakalusot na. Tama o tama-tama. Kung bagat sa droga, dapat sa port pa lang, huli na. Sa airport pa lang, huli na. Bakit nahuhuli nyo sa mga tao? Di nalulusutan kayo. Ano yung nangyari doon sa drug hole ni Marcos? Hanggang ngayon, hindi na lumabas yung driver. Biggest drug hole, walang balita. Yeah. Record-breaking drug hole, walang balita. Wala yung driver. Walang bodyguard. Nahuli lang sa checkpoint. Pambihira. Ang daming butas. Sige, pakisagot lang. Totoo ba yun? Namimili kayo ng i-raid. Pagka hindi nyo kaibigan, hindi nyo re-raidin? Pagkaibigan nyo, hindi nyo re-raidin? Tanong lang, saan napunta yung mga bigas na na-raid nyo? Asa na yung mga drug lords? Merong listahan na ng mga drug lords. Nilabas nyo pa yung mga pangalan dyan sa house. Nabalita yan sa mainstream media, hindi lang sa SMNI. May nakulong ba ni isa sa kanila? May nakasuhan ba ni isa sa kanila? Tanong lang po. Kasi ito na naman kayo, sasabihan nyo na naman yung taong bayan Sa new and relation ng pinag-premium Ano tayo konting ads mga babayan? agad ang mga laki ng alaga mula batok hanggang pigi. All out war sa smuggling. Sinabi mo na yan, tambay
Sinabi nyo na, kayo ba talaga magpinsan? Lulukuhin nyo na lang kaming taong bayan parati. Tapos pag tinatanong kayo, magagalit kayo, ipapakontempt nyo. Damihan nyo yung kwarto dyan sa contempt, ano nyo? Parang gusto nyo lahat i-contempt, lahat ng kukontra sa inyo eh. Gusto nyo at ituring kayong mga Diyos. Sige na, ilabas lang ninyo. Saan napunta yung mga nahuli nyo before na smuggle na mga bigas? Yung listahan na nilabas nyo dyan sa HOR, may isa ba nakasuhan or nakulong? Pakisagot lang. Pakisagot kung sino man sa inyo magpinsan. Ni BBM ikaw, tsaka ikaw. Sagutin nyo. Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino, kaya't isa sa mga tinututukan nila ay ang presyo ng bigas. Sabi ni Speaker Romualdez na sa susunod na taon, palalawigin pa nila ang mga isyong tumatalakay sa murang pagkain sa ilalim ng kanilang Iniloloko nyo taong bayan eh. Dati nyo na sinasabi yan eh. Nahuhuli nyo yung smuggling. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bigas. Kailan nyo ba maaayos yan sa 2028 pagbaba ni Marcos? Wala, huwag nyo naman sana kaming gawing tanga. Paulit-ulit yung sinasabi nyo, walang nangyayari eh. Hindi ba katulad nung si PRR din nagsalita? May listahan siya oh. Ito yung mga alam naming adik. Sumuko na kayo bago pa kayo matokhang. Ilang libo sumuko, di ba? Alam mo kung sino nagsasalita? Resulta. Kayo din, kayong tandem, kayong magpinsan, BBM, Tamba, tandem. Ang nagsisalita sa inyo, resulta. Tingnan nyo presyo. Ang layo sa 20 pesos eh. Dami nyong nahuli, wala namang nangyayari. Totoo lang. Naniniwala. Sige, tanungin ko kayo sa mga manunood. Naniniwala ba kayo sa BBM, Tamba, tandem? No. Nabilang na ang araw. Your days are numbered, mga smugglers. Para kayong bantay sa lakay eh. Alam mo kung bakit? Yung pinsan mo, Martin, na si BBM, naging, ano pa yan ha? Agriculture Secretary. May nangyari ba? No secretary ba siya bumaba ang presyo ng bigas? Hindi. Yung sibuyas nga, naging 100 pataas eh. Ang presyo. 200 pa nga. Yung asukal, 100 plus ang kilo. Naalala nyo yun? Sili, tumaas din. Oo, mahal ang sili. Presidente, Agriculture Secretary rin. Walang nagawa sa agriculture. Ano ba talaga yan si Marcos? Weak ba talaga yan o walang silbi? Pinalitan siya. Ako naman doon. Alam nyo ha, medyo matagal-tagal na rin si Pangulong Bongbong na nakaupo. Biruin nyo, napakataas po ng presyo ng gulay. Yung sili, bumili ako ng sili na kulay green, yung pangpaksiw. 18, 2 piraso. Naku po, Diyos ko. Ano ibig sabihin nun? Bakit sobrang taas ng mga presyo ng gulay? Ibig sabihin nun, konti po ang mga nagtatanim ng mga gulay natin. Kokoonte kasi nga hindi napapagandang irrigation, hindi napapaganda yung suporta ng gobyerno sa mga magsasaka natin. Kaya po napakamahal ng mga gulay, lalong-lalo na po ang sili. Di ba? Sili, di ba? Tayo, mga lalaki tayo, mga tatay, mahilig tayo sa sili. Naku po, bumili ako ng sili, parang 3 piraso, 10 piso. Gano'n napakamahal yung mga gulay. Kaya nga, yung iba ay bumibili na lang ng karne kaysa bumili ng gulay kasi mas mahal ang gulay. Di ba? Tapos bibili ka ng 1/4 na bigas kasi ang mahal din. Di ba? May nangyari ganyan din. Kayo magsabi, yan ba hindi lantarang panluloko sa taong bayan? 700 isang kilo. Alam mo kaya ng buyo. itong pagsalisalita nito si Tamba? Nahuhuli sa kanya, sinungaling siya eh. Sa'yo mismo galing, Martin. Sinungaling ka. Kasi sinabi nyo na yan dati. Wala namang nangyari, inuulit Tagal mo na pa yan ngayon. Diba? Hindi ako nagsabi nun, ikaw. Nasa beli tayo ng mainstream media. Marami pong nakapanood nun. Super Committee. Isasama rin sa pag-uusapan ng presyo ng iba pang basic commodities. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin na Ayan ang hangarin mo, ibaba ang presyo. Paano pag hindi bumaba? Pwede kang tawaging sinungaling Martin? Sinungaling Tamba?
Hindi alam nyo kung bakit po ganito. Kasi sawang-sawa na po Ang dami ko pong nare-receive na messages. Sawang-sawa ng tao sa kakapangako ninyo. 2022 pa kayong nakaupo, hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo. Tapos mangangako kayo, sisikapin yung ibaba. Sisikapin ni Marcos ibaba ng 20 pesos. Ilang taon gusto nyo? Pagpatayin na yung mga kabayo, saka nyo isi-serve yung damo? Ah, Talagang ginagawa nyo kaming tanga. Pero mas tanga kayo kung akala nyo naloloko nyo kami. Diba? Hindi nyo na kayo maloloko. Puro kayo pangako Paano kayo may matatapos sa trabaho nyo? Sino inaasikaso nyo? Kakapokus nyo sa Duterte. oo. Di ba? Good. Ayaw nga nyo magpa-drug test Ah, Kasimple nun boom. Natakot kayo sa drug test. ating Quinta.com, no? That is why we're going to... Ako lang naman. Ikaw kaya, Martin, papayag ka magpa-drug test. Si BBM, papayag ba pa-drug test? forward. In fact, there will be hearings in bigger... Ano naman connection sa bigas noon? Paano kasi? Kaya sinasabi ng taong bayan, lutang na kayo. Para na kay si Lenny, lutang. Ano sinasabi nila? Hindi ko sinasabing totoo yun, Kaya lang, parang ganun lumalabas Kasi yung mga pangako nyo hindi nangyayari. Ano ba naman pagbigyan nyo yung drug test nang hindi na kayo pagdudahan na pag meron kayong kapalpakang nagagawa, hindi na papagbintangan yung droga. Di ba? Kadali-dali naman magpa-drug test. Ewan ko ba naman sa inyo, This week, Kita mo, anong lumalabas sa'yo? Sinungaling trapo. Ako ito lang sa akin, sa mga kababayan. Nasa sa inyo naman yun kung maniniwala kayo o hindi. Iwasan na po natin yung trapo. Diba? Pag nakakita kayo ng isang kandidato, darating ang 2025 election, nung panahon niya, wala siyang nagawa. Boboto niyo pa ba? Wala siyang ginawa kung hindi mag-ayuda. Walang proyekto, walang infrastructure. Kasi yan, malaking proyekto yan Tanungin nyo agad. Congressman ka, anong infrastructure mo sa lugar ninyo? Kasi kailangan ng bansa natin yan Infrastructure. Hindi pwede tayong bigayan lang ng bigayan ng pera. Hindi tayo aasenso niyan. Tanong nyo sa mga congressman, may infrastructure ba? Meron bang nagawang tulay? Kung wala, niloloko kayo niyan. Bahay nila gumaganda. Tapos yung buong probinsya nila, pabulok ng pabulok. Pambihira yan. Hindi, nuknuk ka ng lukuhan yan. Ako, sa akin lang, huwag kayong boboto nang hindi nakagawa ng infrastructure. Yan. Tama. Anong silbi ng mga yan? Sa bansang Pilipinas, alisin mo yung ayuda. Wala. Kayo mag-decide. Diba? Sa akin naman nagsasuggest lang. Anong nagawa nila? Kung walang nagawa, bakit nyo pa iboboto? Dahil maganda apelyido? Pagandahan na lang tayo ng apelyido. Pag ang apelyido, tunog Kastila, boto natin. Ganon. Core ninyo, Diba? Kaya tayo naloloko Diba? Itinapon nyo na yung tatay, binoto nyo naman yung anak. No, diba? Huwag na tayong papaloko. Lagi nyo hahingin yung resibo. Huwag na po tayo paloko, O next po tayo, ito mga young guns, di umano, takot sa impeachment. Okay, fire. Ito, pag-usapan natin. Another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Buang! Ay, Diyos. Kasi sinasabi nito, lip service. Si BP Sara daw puro ngangwa. Sabi niya, pinagpapaliwanag siya dyan sa kamera, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, sasabihin na maganda nga yung impeachment. At least makakapagpaliwanag siya. Sabi niya, lip service lang yun. Iniiba-iba ni BP Sara sinasabi niya. Mahina ba utak mo, sir? Titanong ko, mahina ba utak mo? Kasi pag pumunta siya dyan sa inyo, gigisahin nyo, hindi nyo naman siya pagpapaliwanagin. Ang gusto pa nga yung tanungan, yes or no lang
Buti na lang matapang si PRRD. Sinagot, ba't tanungin niyo ako ng yes or no? Hindi, wag na tayo maglokohan, sir. Diretsahan na tayo. Si BP Sara ba pag pinatawag niyo pwede magpaliwanag? O pag maganda na ang sinasabi ng mga resource person ninyo at ayaw ninyo ang sagot, sisigawan ninyo, i-stopin ninyo, one minute break or i-contempt ninyo. Duduruin ninyo. Huwag na tayo maglokohan. Ganyan naman ang ginagawa. Sinong gaganahan pumunta dyan at magpaliwanag? Kahit ako halimbawa meron kayong kaso, kasuhan nyo na lang ako sa korte. Bakit? Sa korte pwede ka magpaliwanag. Diyan, pag nagpaliwanag ka, i-contempt ka agad. Asan ang due process? Pag nagpaliwanag ka, ayaw nila ang paliwanag mo, sisigawan ka. Duduruin ka ng mga kasamaan nyo katulad ni Paduano. Hindi mo alam yun, sir? Hello? Ganun kahina utak mo, hindi mo alam ganun ang nangyayari? Hindi ka nanonood? Kaya nga gusto ni BP Sara ng impeachment kasi sa impeachment, pwede siyang magpaliwanag ng hindi binabara, ng hindi kinakat, ng hindi sinisigawan, ng hindi duduruin, hindi ka kinokontempt. Naiintindihan nyo? Sa madaling salita, parehas na panig pwede magsalita. Diyan sa Quadcom, kayo diyan sa House, kayo ng kayo, pag kayo ay nagdinig, diretsahan na. Huwag ka naman magtanga-tangahan, sir. Alam mo naman yan Yan ba Ito naman, ito, saglit lang ito. Saan na ba yun? Ayan, ito muna. Ito kasi ang nangyayari. Ito yung nangyayari sa Quadcom. Ito, panoorin nyo si Sir Marcoleta. Ano natin ito Singit lang natin. Saan ba yan? Pero ang ginagawa ninyo ay kabaligtaran sapagkat ang nagaganap sa inyong mga pagdinig ay panguusig lamang sa mga taong inaakala ninyo na nagkasala sa batas. Ito ay hindi nyo dapat gawin sapagkat ito'y saklaw na ng ating mga korte at ng ating National Prosecution Service na kinabibilangan ng mga piskalya dito sa ating bansa. Ang paulit-ulit na pag-iimbestiga ninyo sa Pangulong Duterte ay taliwas talaga sa inyong responsibilidad na mismong ang ating saligang batas ang nagtakda. Marami nang naihayag ang ating dating Pangulo ukol sa war on drugs na may kasangkot na extrajudicial killing. Ang kinakampihan ba ninyo ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga o talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ng may kinalaman sa droga? Boom! Isa pa nga, sir. Sandali. Na naging Quadcom na. Isa kayong komite na ang tanging layunin ay magbalangkas ng mga panukalang batas. Pero ang ginagawa ninyo ay kabaligtaran sapagkat ang nagaganap sa inyong mga pagdinig ay panguusig lamang sa mga taong inaakala ninyo na nagkasala sa batas. Ito ay hindi nyo dapat gawin sapagkat ito'y saklaw na ng ating mga korte at ng ating National Prosecution Service na kinabibilangan ng mga piskalya dito sa ating bansa. Ang paulit-ulit na pag-iimbestiga ninyo sa Pangulong Duterte ay taliwas talaga sa inyong responsibilidad na mismong ang ating saligang batas ang nagtakda. Marami nang naihayag ang ating dating Pangulo ukol sa war on drugs na may kasangkot na extrajudicial killing. Ang kinakampihan ba ninyo ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga o talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ng may kinalaman sa droga? Boom! Di ba? Ayun, kita nyo. Kaya nga gusto nga na lang dapat ay sa impeachment or sa korte na lang yung tamang mga tiga-usig dapat ang nag-uusap about sa ganitong mga pag-uusap. Kasi sa Quadcom, kasi mga babae dyan sa may House of Representatives, sila ang pinaka-pinuno dyan, sila ang hari. Hindi naman sila mga piskal, hindi naman sila mga judge, hindi naman sila mga attorney. Bakit dyan pinag-uusapan sa House of Representatives o Quadcom na wala naman din mangyayari? No? Baga nawawalan ng trabaho mga babayan, yung dapat na taga-usig, na dapat doon pinag-uusapan ang mga kasalanan. Nakakagigil. Kung i-imagine niyo kung kayo po ay malakas ang sense of humor, ay sense of humor,
alam nyo na dapat ang sagot. Dapat talaga, doon dapat sa korte, pinag-uusapan niya, mga pinag-uusapan ng Quadcom na yan. Di ba? Kung talagang gusto mong tirahin o gusto mo talagang babagsakin at marami kang ebidensya diyan kay Tatang Digong o kaya ay kay Vice President, isampa mo dun sa may sa korte. Ha? Para kung mapapatunayan talaga na nagkasala sila, guilty sila, edi makukulong na. Mindset ba? Mindset. Di ba? Meow. Oh, like that. At bago new subscribers natin. Yan, thank you, no? Oh, nandito na lang, Lodi. Oh, nagpapaharang. Oy, thank you sa mga harang. Oh, yan, oh, di ba? Romeo, yung paayuda-ayuda niya ngayon lang yan. Kasi mag-i-election, pagkatapos ng election, wala na yan, sorry na lang kayo. Kaya mag-isip-isip na kayo, sabi ni Romeo Jaway. Oh, di ba? Ganda ng comment niya. Totoo yan. Election kasi kayo namimigay. Pagkatapos ng election, bye-bye. Kukunin ko na ang mga pera nyo, mga kwarta nyo. Pero hindi siya mananalo. Survey nga nila. Kahit lagyan mo pa yung taga-survey, talagang hindi papalo si Tambay. 1%. Tapos yung 18% pa is not undecided. Ano? Ba't ka mamimigay ng ayuda? Marami ka bang pera? Tapos hindi naman wala namang mga sakuna or mga bagyo. Ba't namimigay ka ng ayuda? Dapat ang bigyan nyo ng mga ayuda yun sa nabaha, yun na bagyo. Bigyan nyo ng totoong yero, totoong dingding, totoong kahoy, at totoong 10,000. Wala nga kayo napakita about dyan eh. Tanso mga vlogger, wala nga. Saan yung pinapakita nyo? Sabi nyo mimigay ng ilang toneladang yero at toneladang pandingding at kahoy. Wala nga kayong pinakita. Puro lang kayong mga bunganga ng mga walang nanggigigil. Pang i-explain. Ad. Ay mga babae na panoorin yung ads namin para naman may sweldo kami ngayon, i-skip ko to kasi nagre-reaction tayo. Game. Alam nyo naman kaya hindi umattend si BP Sara. Hindi siya makakakuha ng tamang investigasyon dyan. Dahil bago pa umattend dyan, ilulubog nyo na si BP Sara. Alam yan. That is public knowledge. Alam lahat yan ng mga Pilipino. Unless doon sa mga bayaran na vloggers at saka doon sa mga panatikong tagasunod ninyo. Mm-hmm. But that is very obvious. Pinapapunta nyo dyan para gisahin. Pinapapunta nyo dyan not because of in aid of legislation. Kaya nga kung may problema kayo at sa tingin ninyo may kaso si BP Sara, kasuhan nyo. Ang tanong, sir, ba't ayaw mong pumirma? Di ba? Pirma ka. Pumirma ka na ba, sir? Tanong ko sa iyo, pumirma ka na para sa impeachment ni BP Sara. Ang dami mong kuda eh. Kung pumirma ka na sana, di tapos na. Ang kailangan nyo lang 106, di may impeachment di nakakapagpaliwanag si BP Sara. Puro kayo ganyan. Binabanatan nyo na binabanatan si BP Sara. Ayaw nyo naman magsipirma. Duwag naman kayo magsipirma. Asan na yung impeachment? Sir, asan na yung ICC? Etong lahat ng ito na nangyayari? Wali. Public trial lang. Para ano? Siraan ng Duterte. Pero ayaw talaga nilang itodo. Ayaw nilang itodo sa korte dahil alam nila matatalo sila. Ayaw nilang itodo sa impeachment dahil alam nila matatalo sila. Sir, I challenge you. You put your mouth where you put your money where your mouth is. Gusto mo magpaliwanag, pirma ka na sa impeachment. Simulan na natin yung impeachment now na. Kung hindi nyo rin kayang pumirma, tahimik na. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Kongreso. Kaya nga sa impeachment ba't ayaw mo pumirma? So, inisnab niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ay ang impeachment, ano? O kaya nga, hindi pumirma ka, andun nga ang venue, doon siya magpapaliwanag. Kaya nga sir, ang ogag mo, may utak ka ba? Sabi ni Coach Oli. Pumirma na kasi kayo, kasi ang dami-dami dyan, pumirma na kayo ng pumirma. Ilan lang naman ang kailangan para ma-impeach na nga. Kaso yung INC, ayaw ng impeachment kasi magkakagulo yan. Okay? Kaya nga kung magkakatuluyan ng impeachment, magrarally ang mga INC ng mga kapatid natin. Ngayon, pag nagrally yan, malamang hindi naman siguro magkakagulo. Talagang magkaka-peaceful naman din kasi INC yan. Pero ang sabi ni Coach Oli, mas maganda nga, pumirma na lang kayo
para mahabol nyo yung kagustuhan nyo na mapakulong or mapanagot si Vice President. Ano, takot kayo? Kasi pag nandun na yan sa korte, no, hindi na kayo makakasagot kasi wala kayong alam. Ang makakasagot na doon ay yung mga attorney, mga judge, kayo mga senador, kayo anong alam nyo dyan sa batas? I-present nyo lang yung inyong mga ebidensya, ha? Ba't tayo nyo i-present? Pumirma na lang ho kayo para magkaroon na nga ng impeachment. Yun ang sabi ni Coach Oli. Para sa pool na. Di ba? Doon na para tapos na yung usapan. Eh kaso ikaw boss, mukhang puro kadakdak. Ayaw mo naman yatang pumirma. Kung nagmamalaki ka dyan, abi pirmahan mo na. Ilan pa lang yata yung pirma. Papasok na ang 2025. Wala na. Pag itong 2025, baka bumaba na yung si BBM at si Vice President ang maging presidente, mas maganda, gaganda pa ang bansa, na? At para yung mga kawawa kayo diyan, lalong-lalo si Abante. Oy, mga kababayan, ha. Napanood nyo ba yung unang-una ng video, yung bago natapos na ako magsalita, panoorin niyo doon, huling-huli sa audio ng usapan ni Abante at kung sino man 'yon. Takot na takot si Abante kasi pag daw nanalo si Vice President, yari ako. Kasi baka kakapasok mo lang dito, i-rewind mo lang tong video natin at makikita mo doon yung pagsasalita ni Abante. At aminado siya, na delikado siya kay Vice President. Ay sigurado, kayo mga tiga-Quadcom ay magtago na kayo. At sigurado kayo, wash out at hindi kayo mananalo sa taong bayan na nasabihin nyo baka manalo kayo, wala si Trillanes, takot po. Anong gagawin niyan? Baka pag mananalo yung mga yun, puro mga hearing lang ang gagawin na naman yan sa Kongreso. Dapat ang ginagawa sa Congress, House of Representatives, no, nag-ano ng batas diyan, nagsasagawa ng batas, gumagawa ng mga ikakagandang plano sa Pilipinas. Hindi yung mga turuan, lalo si Paduano, ikaw turo ka. Oy, nakapanood nyo ba yung isang vlog ko, yung nandyan? Ano pala yan, birador pala yan puputukan daw yung isang pulis na laglag yung baril niyang 45. Kung hindi dumating ang backup, wala na. Si Paduano, inuud na yun, matagal na. Ayon yung kay Sir Eric, tinan nyo, nalalaglag ang baril, pero dyan pala sa Quadcom hearing, kalamang napakatapang pag magduro na ganyan. You are contempt! Bawal lang sinungaling. Biglang gano'n, no? Gano'n siya, gano'n, no? Yari ka ngayon, Paduano. Baka isa ka rin sa babalikan ng aming magiging presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Yan yung mga ganyan na mga tumatayo or namamahala sa bansa ay dapat hindi ho nagtatagal yan. O kami hong mga vlogger na DDS ay pinapakita po namin sa inyo yung totoong nangyayari. Hindi po bawal po dito ang fake news. Meron sasabi dito fake news. Iko-contempt ko itong mga trolls na to Hindi ba? Ayun talagang aminin. Pero alam ko sa darating na panahon, na election, kayong mga trolls at kayong mga maka-BBM, straight Duterte ang boboto nyo. Wag nyo kaming lokohin. Nagluloko lang kayo sa amin. Di ba? Coach Oli, itong mga dito, yung mga maka-BBM, itong mga trolls dito, hindi lang nila pinapakita sa atin o hindi nang sasabihin sa atin na ang iboboto nila sa darating na eleksyon ay yung Team Duterte. Wag nyo nga kaming lokohin, niloloko nyo kami. Gusto nyo rin maging maganda ang bansang Pilipinas, kaya kunwari lang kayo na, sige, sa BBM kami, tumatanggap kasi kayo ng pera, kaya ay okay lang sa inyo, pero okay lang, tanggapin nyo yan. Tapos pag botohan na, mga katrolls dyan, boto nyo straight Huwag nyo kakalimutan si Marcoleta. Sabi ko sa inyo tuloy-tuloy. Sir, ba't ayaw mo pumirma? So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto. Hindi, kaya nga pinaiintindi ko Sa impeachment siya magpapaliwanag. Pirma na! Ng ating Vice Presidente, no? Maraming pagkakataon na po pwede siyang pagpaliwanag. Hindi nga po, pagkakataon ba yung magpapaliwanag dyan sa inyo? Ang kulit mo, kukutongan kita Naman, sir, wag na tayong maglokohan. Ano natin? Pambihira na. Obvious naman. Wala namang makukuha dyan si BP Sara. Gigipitin nyo lang. Hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag. Ako magtatanong lang, sir. Tanungin mo. Ikaw ba, payag magpa-drug test? Hindi kasi naghamon si BP Sara ng drug test Ikaw ba willing magpa-drug test? Tanong lang naman yun, sir. Wag ka magagalit. Tanong lang yun. Kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa, no? At
sana Ako naman, Coach Oli. Boss, sir, ba't ayaw mo pumirma? Si Vice President naghahamon ng ng drug test. Ba't ayaw yung pagbigyan nyo muna para pagbigyan din kayo sa kagustuhan nyo na umaten at magsalita dyan? Yung munting kahilingan niya, ilang injection lang naman yun, kukuha lang ng dugo sa inyo. Bakit ayaw nyo pagbigyan tong ating Vice President para sa drug test? Ba't ayaw nyo? Napakamunting hiling lang yan ng ating Vice President na mag-drug test daw kayo. Matayan yung gawin. Tapos, yung pirma dyan, pirmahan nyo na kasi. Kasi alam nyo sa utak nyo, no? Natalo kayo pagka sa impeachment kasi doon na yun sa mismong tamang pag-uusap. Yung mga judge na, mga attorney na, sa ano matawag doon mga kababayan, yung sa justice hall ba tawag doon? Sa hindi dyan sa Kongreso pag-uusapan. Kasi alam niyo mga kababayan na wala na ng trabaho itong mga attorney, mga judge, yung Supreme Court pala. Sila dapat ang lumilitis sa ganyan mga kaso. Nagusto nitong mga congressman nito na sa kanila lang. Kasi pagka wala naman din mangyayari mga kababayan kung dyan sa Congress pag-usapan yan. Hindi naman nila, contempt lang sila ng contempt. Yun na, ikukulong lang nila dun. Pero hindi naman totoong hindi naman totoong kasalanan yun o nagkasala. Dapat dyan, doon na kayo, magdiretso na kayo. Pumirma na kayo mga sir para ma-impeach na yan. O takot kayo sa INC. Sus, pinanggigigil nyo si Coach Oli. Pag ikaw ay nay. Coach Oli, ang tawag dito, magpa-BP ka. Alam ko na high blood ka na diyan kay no? Tuloy. malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas saka Happy New Year! Happy New Year sa iyo, sir. Well, tama po siya. No, tama. Pero ang problema, pag wala pong impeachment, Sir, ikaw ba yung naghamon? Tatanong ko, ikaw ba yung naghamon, sir? Na bago kayo magpa-drug test ay mag-take muna ng oath si BP Sara. Paano yan, sir? Tanong lang, nag-oath na si BP Sara. Willing ka ba magpa-drug test? Tinan mo tanong niya. Tinan niya sasabihin niya. tema pag wala pong impeachment. Ang problema niya wala impeachment. Di simula mo impeachment. Oh. Ang tagal niyong binild up yan. Tapos hindi niyo pala kayang impeach. Sayang. Ba't tayo mo pumirma? Bakit takot kang pumirma? Nagtatanong lang. Tanong Impeach lang natin. Impeach natin. Kayo pala, hindi ako pwedeng pumirma. Impeach nyo na si BP Sara na magkaalaman kung asa ng taong bayan. O, di ba? Sige na. Pero ba't sinasabi mo paano ngayon kung walang impeachment? Hindi. Niyabang nyo yung impeachment dyan. Yung impeachable offense yung ginagawa ni BP Sara. Sinasabi dyan ng mga kasamaan mo kung hindi man ikaw. Ba't ayaw mo pumirma? Ba't ayaw mo magpa-drug test? Hello? Sana naman po siya sasagot. So, Sa impeachment nga Ano mo mahirap intindihin doon? Oo nga. Sana naman siya sasagot? Yun na nga dalawa sasagutan ni BP Sara. Matagal niya nang sinasabi. Impeachment to korte. Doon kayo magkita. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? Diba? Thank you Coach Oli. Lupit mo So, please subscribe Coach Oli Ang lupit yan. Banateros yan mga kababayan. Kita niyo yung aking yung profile ko mga kababayan. Diyan kasama kami dyan nila Boss Dada. Si Boss Dada nasa Amerika na yan. Yan sa Labanat Bay. Yan si Tol J. Guevara. So andyan siyempre si Boy Sardinas. Di ba? Ako yung pinakagwapo diyan. Hindi. Thank you sa SME na yan. Pinapasok si Boy Sardinas yan at nakapagpa-picture ako sa mga banateros. Tol J, misyo Tol J, no? Sa susunod pag-uwi ko ng Manila, yan, magkikita kami na Tol J. Nagkita kami ni Tol J nung nakaraan may picture ako dyan, na-post ko dyan sa na-post ko yung picture namin ni Tol J. Guevara. Napakabait niya, napaka-humble niya. Tapos binigyan ako sombrero. Kasi binigyan niya ako nung nakaraan, yung puti, ito naman yung ang ganda Alright, lagi kong suot yan. Paltandaan na banateros din talaga tayo. Pero hindi ako yung kasanib sa banateros. Driver lang ako ng banateros. Di ba? Lupit. So ano masasabi niyo sa sa vlog natin ngayong umaga? Kung hindi ka pa naka-subscribe, hindi ka pa
like ng video na to, paki-like nyo na po. Siyempre kung ikaw ay solid na Tatang Digong Duterte, hindi ka mahihirapan na i-like mo yung video na to. No? At ay hindi ka na rin manghihinayang na i-subscribe mo ang video ni Boy Sardina. Subscribe mo lang. No, 103,000 subscribers na tayo. So, hindi ko alam kung paano ko pakuhain yung silver button. Alam ko, i-apply ko, natanong ko na lang kay Tol J. At pagka nakuha ko yun mga kababayan, grabe-grabe yung mga pasalamat ko sa inyo. Dahil kung hindi po sa inyo, ay hindi man ako makakasalat ng silver play button na yan. At ay sa atin po lahat yan, hindi po sa akin. Okay? Sa atin po lahat yan, corporation po tayo, corporation. Ako lang magtatago. Sabihin mo, pagka napanood mo si Boy Sardinas, yung silver play button ni Sardinas yan. Sa akin din yan, may ambag ako dyan kay Boy Sardinas, kaya meron siya yan silver play button. Diba? Lupit, no? Ganun lang yun. Okay, magbasa na lang tayo ulit ng mga comment nyo bago tayo magtapos. At dito muna kayo kasi kung nag-comment ka dyan, ibabasahin ko para maririnig mo naman at makakamusta at ma-shoutout naman kita. Pag ikaw nanonood kay Boy Sardinas, pipilitin ko mabasa ko ang inyong mga comment. Siyempre, maganda rin naman yung nagko-comment tapos nababasa ng host, 'di ba? Para naman maririnig niyo yung comment niyo. Tingnan natin kung sino mako-content natin dito sa ating babasahing comment. Okay, let's go. Dito muna tayo sa huli. Si George Mix TV. Oy, shoutout sa iyo, George Mix TV, nandito ka ulit, Shoutout Idol Boy Sardinas. May TV to. George Mix TV, suportahan nyo kasi vlogger 'yan. Thank you sa pagpunta sa Quadcom hearing kay Boy. Takot lang sila makaupo uli si Duterte. Talaga naman. Talaga brother, takot na takot, no? Arliminep Portades. Shoutout sa iyo, ma'am. Hindi na nila maloloko ang taong bayan, sabi ni George Mix TV. Pwede naman marami kayong comment kasi babasahin ko yan. Lahat ng gusto nyong sabihin dito sa Quadcom hearing kay Boy Sardinas ay maririnig nyo po rito sa ating vlog yan. Kaya kung sino yung mga mahihilig mag-comment dyan at mababasa natin dito sa ating vlog, comment nyo na at para mababasa natin yung gusto nyo maparinig sa taong bayan. Okay, takot sila sa INC. Yan, sabi ni George Mix TV. Alright. Mang Kanor, George Mix TV, may karapatan ang Senate at Congress na busisiin lahat ng age of legislation. Mang Kanor, sige, hindi ko to i-contempt to si Mang Kanor. Tama naman siya. Pero mali, no? I-contempt na lang kaya si Mang Kanor. Contempt na lang ito, Mix TV, no? Oo nga, may karapatan. Kaso nga, hindi na ho kayo umuubra kay Vice President Sara Duterte at kay Tatang Digong. Wala nang nangyayari sa inyong paghihiring dyan. Itaas nyo na yan sa tamang hukuman, dun na ho kayo magreklamo. Mang Kanor, tumatagal na ho yung hearing dyan, gumagasos ang taong bayan, ang Pilipinas sa paghihiring niya, ang dami-dami pinapakain dyan, Kita nyo pag naghihiring, napakadami, tapos nakabupay pa kayo. Hindi ba kayo nangihinayang sa pera na dapat ay magamit sa tama? Mga kababayan, kayo may sense of humor. Ay, sense of humors. Di ba? Sila kasi wala silang sense of humors, di ba? Yun ang paliwanag ko sa'yo, Mang Kanor. Tagal-tagal na yan, impeach na lang. Tulad ng pinag-usapan natin dito, kung nanonood ka. Ang Quadcom wala silang karapatan. Noong una, may karapatan sila at hindi naman talaga nila kaya itong si Vice President, di iangat nila sa tamang court. Impeach na lang nila. Tama nga si Consoli. Di ba? Meow meow. Ay, shoutout sa iyo kay Meow meow. Like done na daw at nag-subscribe na naman siya. Oy, salamat sa iyo, Meow meow. Nandito lang Lodi at napaharang. Yung harang po ng video na to mga babayan, yung pinapanood nyo ng ads dito sa video na to, ay huwag nyo sana pong i-escape kasi yun lang po yung kinikita namin ng mga DDS vlogger para kumikita po kami. May panggasolina po kami. Meron po kaming pambili ng Paris. Pag kami ay nagbablog, siyempre nagugutom din kami. Wala ho po kaming bayad-bayad kay Tatang Digong dito Kaya hanggang sa darating na eleksyon mga babayan, yung mga solid na Boy Sardinas subscribers dito, solid po tayo, straight po tayo. Yun lang po matutulong natin kay Tatang Digong. Okay mga kababayan Bayaan nyo yung mga trolls yan dito yan. Okay lang yan at kasi magiging kakampi rin natin yan. Kahit sila ay bayaran, ay may utak at isip din naman yan mga yan na iboboto rin nila yung tamang tao na dapat maupo sa bansang Pilipinas. Kaya okay lang yan, magandang awayan yung mga yan. Ganyan talaga ginagawa ng mga trolls kasi bayaran sila.
Kaya makikipag-away yan, pero darating ang panahon, ang iboboto nila straight dapat ng digong. Boom, panis. Okay. Rodeto Partosa. 3 pesos ang isang pirasong labuyo galing sa Qmart. Uy, tama. 3 piso hanggang 5 piso na po yung labuyo, mga kababayan. Ganun po kaganda sa Pilipinas, lalong mamamahal ang mga bilihin sa Pilipinas, mga kababayan. Kulang sa yung kulang ng suporta sa agricultural itong pamahalaan ni BBM. Di ba? Kulang. Ibig sabihin kulang ng suporta sa mga magsasaka. Kaya po sobrang tumataas po ang bilihin or diskarte paano mababayan. So hindi natin alam kung anong ginagawa talaga nila, no? Puro ayuda lang ginagawa kasi marami sila nakukuhang smuggler. Lupit, no? 700 isang kilo ng labuyo. Aabot pa yan, Dol. I think ngayon masa 1,000 na mahigit ang labuyo. Kasi bumili ako kahapon 3 piraso, 10 piso. O saan ka pa, ha? Andito pa ako sa Nueva Ecija noon, mga babayan. Lalo sa Manila, magkano na isa noon? Estrella Imperial, puro salita lang yan, ambot. Okay. Thank you, Ma'am Estrella, sa pagpunta sa Quadcom hearing. Marcelo Herrera, mga fake news. Fake news daw, mga fake news. Marcelino Herrera. Okay, paki-contact ko to, Secretary. Secretary, padala mo nga, paki-detect nga ito sa ating satellite kung nasaan itong si Marcelino Herrera at pakipadala ng 3 pulis tapos pa-contempt to. Contempt to, ha. Wala tong patawad, katus-katusan niyo na lang yan. Sinabihan tayong fake news. Giovanni Molenes, Catholic ako pero pupunta ako sa INC rally for DDS especially for Vice President Sara Duterte. Good. Thank you, Giovanni Molenes. Thank you po sa suporta. Good. Sama-sama tayo dyan. I think kung hindi magbabago yung date na January 13. Ano pa lang yan, nababalitaan pa lang natin yan. 2 lang nakatamsak, Lodi Boy. Ay, 2 lang ba nakatamsak? Marami naman nakatamsak. Uy, like nyo naman tong video, mga babayan. Naubos na laway ko rito. Isang oras na tayo ay. Nasaan na po ang lechon? Yun nga, nabasa ko na kanina, no? Meron akong lechon dyan, syempre Pasko mamaya. Birthday pa ng anak ko kasi December 25 ang anak ko, no? Pinanganak ay bumili lang ako ng lechon na yung hindi siya sagad, marami siyang laman. Maabot siya ng 2,800 isang ulo. Kasi depende yan kung may malalaki. Tapos yun lang, simpleng handa lang. Di ba? At mahirap ang buhay ngayon, mga babayan, no? Yun na. Okay, naka-1 oras na tayo. Shoutout sa mga manonood pa ulit. Sa mga manonood pa ng video na to, mga babayan, maraming salamat at alam ko baka i-subscribe nyo rin ako at i-like nyo rin tong video na to. Malaking tulong po yan sa aming mga content creator na mga maliliit lang naman itong ating house, itong ating Quadcom hearing kay Boy. Okay, shoutout po sa mga nanonood pa ngayon, ha. Don't forget to subscribe and like this video. Ay, Mami Homie, shoutout! Okay, meron pala si Mami Homie. Thank you, Mami Homie. At ako'y patapos na. Napunta ka pa dito. No? I-content na yan, idol. Kasama si Paduano. Si Paduano, makukontempt yan. Si Abante, yan. Takot na nga sa mga bago natin ngayon, nakakapasok dito sa live natin, i-return nyo, i-rewind nyo yung video. Andun yung salita ni Abante. Delikado. Aminadong takot siya At aminadong babalikan siya ni Vice President. Alam nyo naman kung gano'ng katapang tong ating Vice President. Ay, yari ka talaga, Abante. Kawawa kayo dyan talaga. Akala nyo ganun-ganun lang pabagsakin ng Duterte? Akala nyo ganun-ganun lang at ay malaki ang magagawa ng quadkong nyo? Ang tagal-tagal na, hindi nyo napabagsak. Hindi nyo kaya yan. Taong bayan ng kalaban nyo. At umasa pa ba kayo mananalo kayo itong darating na eleksyon? No way! Tapos sabi ni Abante, yung isang minapanood ako, yun daw kanyang distrito, wala daw drug-free daw. Maniwala kayo dyan. Sige nga, Abante, ipa-drug test mo nga lahat ng nasasakupan mo. Tingnan natin kung talagang drug-free yan. Kayo nga dyan, ayaw yung magpa-drug test Yung pang mga ano mo dyan, yung distrito mo, tingnan natin kung ipa-drug test mo nga, kung talagang walang ang tawag dito, walang magpa-positive.
Manuel, lukuhin mo, lelang mo. Sus! Wag kami. Talagang mapamahal na mahal dahil wala ng umiikot na price control council sa palengke na katulad ng panahon ni PRD. Lolita Byron. Uy, tama, good. Yan ang hindi natin na ano. Sige, dagdagan natin ng konti itong ating video. Tama nga. Walang umiikot na nagko-control. Okay? Kung meron man, siguro konti lang. At ay kahit naman umikot siguro sila, talagang mahal pa rin talaga ang presyo kasi marami pong kababayan po natin na hindi po nagtatanim. Ibig sabihin kaya kung bakit mahal ang sili ng labuyo ay wala pong tatanim, bihira. Bihirang-bihira po. Ibig sabihin yan, tinatamad na. Tinatamad na ho sila magtanim kasi wala siguro mautangan na dapat sa gobyerno, tatanim ako ito, gusto ko magtanim, pautang. Wala sigurong ganun. Kaya lahat sila ay yung karamihan na gusto magtanim ay wala. Nakatenga ang lupa. Ibig sabihin yan, lalo maghihirap ang Pilipinas. Ikaw ba naman gusto mong magtikim ng sili at maanghangan ng bunganga mo, hindi ka makabili? O sige, bibili ako ng sili. O yan, halip na pambili ng bigas, binili pa ng sili. Ayun, naghihirap yung tatay. Bullshit. Ano ha? Okay na, no? Okay, sis Homie. Yan, maraming salamat, Mami Homie, ha, sa mga Team Taghirap. Thank you po sa napakalaking tulong niyo sa amin, pamilya. So right, hanggang dito na lang tong ating live video. Ito si Boy Sardinas, mga kabayan, ang inyong DDS vlogger na patuloy na lalaban sa tama at katarungan hanggang sa eleksyon, hanggang 2028 kung talagang hindi bababa. Itong si BBM, tuloy-tuloy lang tayo. Pero alam nyo, itong susunod na taon, back to President, Vice President, magiging Presidente again. Okay, thank you. Maraming salamat po. And ayun na, happy Merry Christmas po mamayang gabi. Siyempre, Merry Christmas na. Baka hindi ko kayo mabating mga subscribers ko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana ay meron kayong handa sa inyong hapagkainan. At sana magkakasama-sama po kayo ng inyong pamilya, ng inyong mga anak. At kung hindi mo kayo magkasama, magkakabatian kayo. Hello, anak, ganyan. Ito yung handa namin. Maraming salamat sa iyo, anak, kasi binigyan mo kami ng ganitong handa at pinadala mo kami ng pera. Nakuha namin sa restaurant or sa GCash at thank you at meron kaming handa. Thank you, anak. O ganun. Thank you lang tayo. So kami ngayon dito, meron kaming handa. Yung father ko po kasi ngayon, nakaburol po ngayon. Yung nanay ko ay gusto niya, kasama pa namin yung father namin ng Pasko. Naku, matagal pa ako nito hanggang January 2 pa po ililibing yung tatay ko sapagkat gusto ng nanay ko kasi minsan na lang din sa buhay din namin na makakasama namin yung tatay namin kahit wala na siya itong darating na bagong taon para meron akong vlog. Kumpleto po kasi yung vlog ko mula siya nung namatay hanggang nagpunta kami rito, sinakay ko yung tatay ko, pati yung kabaong niya sa sasakyan ko, naka-vlog yon yung mga nagpunta rito hanggang sa paglibing. Hindi po yun yan, for the family use only lang yun pagka na-play ko dito sa aking YouTube. Pero kung gusto nyo panoorin, humanda po kayo at nakakaiyak po yung video na yon. At I'm sure bull ako, pag inedit ko ang video na yon, wala, iyak na rin ako. So kasi, siyempre gusto ko, yung mga apo ng tatay ko, yung mga anak ng mga kapatid ko, pag nanganak pa, siyempre nanay ko buhay pa, hahanapin nila yung lolo nila. Yung video na nagawa ni Tito Boy Sardinas is yung magiging ipapakita sa mga apo na hindi pa sinisilang at yung may sinilang man ngayon is wala pang isip kasi bata pa. Yun yung ginagawa ko na content para sa tatay ko. Okay. So ayan, maraming salamat po sa mga kababayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. See you on my next vlog. Thank you. Pa-like ng video ha. Like nyo naman yung video ha. Thank you. Bye-bye.